cancer. Ito rin po ay tinatawag na salot sa lipunan. Okay, ang cancer ay isang salot na kinatatakutan ng lipunan. Kapag napatunayan na positive ka sa sakit na ito, ay parang nahatulad ka na ng kamatayan. At bilang na ang mga maliligayang araw mo ika nga sa mundong ito. Bagamat wala pang tiyak na gamot na nakapapawi ng lubusan sa sakit nito, ay merong mga paraan na upang madugtungan ang buhay at mapaunlad ang quality nito. Ang magandang balita, 70 to 80% ay may iwasan ng sakit na ito at pwedeng ma-reverse kung susundin lamang natin ang mga batas ng kalusugan at kalooban ng Diyos. So ang tanong po ay, ano nga ba ang cancer? Ano-ano ang warning o signal nito? Mga sanhi o root causes, gamot, at natural na remedies. So alamin po natin sa hapong ito, kaya samahan niyo po kami upang ating talakayin ang isang napakahalagang topiko, walang iba kundi ang sakit na cancer. At ang pangalawang nangungunang sanhi ng kamatayan sa mundo. Ano? Yan po yung katotohanan na pangalawa or killer sa buong mundo, and ganoon din dito po sa Pilipinas, pumapangalawa po sa sakit sa puso. So ang tanong po, Doc, is ano po ba ang cancer? Okay, so ang cancer po ay group of diseases na characterized by uncontrollable growth and spread of abnormal cells. So isulat natin yan para mas makita ng ating mga tagapanood. Ano pa at least. So group of diseases na hindi makontrol na paglaki ng mga laki at pagkalat pala. Paglaki at pagkalat. At pagkalat ng mga abnormal cells sa katawan. So, yan Sir Julian yung ating definition sa cancer. Back to you. Ayan. So marami pong salamat. Ano-ano naman po, Doc, ang mga warning or signal ng cancer? Okay. So, sa cancer po, may mga palatandaan tayo kung ano yung mga nararamdaman para masabing cancer siya. At isusulat din natin yan pa isa-isa kasi medyo marami-rami ito. Mayroon tayo ditong 8. So isa-isay natin. Number 1 is pagbabago sa pagdumi at pag-ihi. Yan, sulat natin. Pagbabago sa pagdumi at pag-ihi. Number 2 is sugat na hindi gumagaling. Sugat na hindi gumagaling. Number 3, hindi pangkaraniwan na pagdurugo or discharge. So, number 4, pagkapal o bukol na pwedeng matagpuan sa suso o kaya saan mang parte ng katawan. Pagkapal o bukol sa suso o saan mang lugar. Okay.
Pang-lima ay eating problems. Halimbawa, yung hindi mo malunok na maayos yung pagkain, trouble swallowing, o kaya naman not feeling hungry. So matagal ng panahon hindi ka pa rin nagugutom. O kaya may belly pain, masakit yung tiyan mo. Or may nausea, naduduwal, or vomiting. So nasusuka. Ulit natin. Eating problems. Eating problems. Not feeling hungry. Trouble swallowing. Then belly pain. Pagsakit ng tiyan. Nausea. And vomiting. Vomiting. Okay. Ang pang-anim naman po ay maliwanag na pagbabago sa nunan or kulugo. Oo. So, minsan may mga kulugo tapos nag-iiba, lumalaki, lumalaki. Yan, isa pa yun. Liwanag na pagbabago. Maliwanag pagbabago sa nunal or kulugo. Okay. Ang pito is paulit-ulit na ubo or pamamaos ng boses. Paulit-ulit na ubo or pamamaos ng boses. Lalo na yung mga may problema sa or yung mga naninigarilyo, pwedeng tamaan yan ng ganyan. Number 8. Ito naman po yung mabilis na pagdagdag o pagbagsak ng timbang. O 10 pounds. Halimbawa, isang araw, ganito ka tapos biglang after 3 days, 4.5 kilograms ang nabawas. So 10 pounds po yun. So nawala namang malalim na rason. Hindi ka naman nag-gym, hindi ka nag-exercise, hindi ka naman nagda-diet, pero bumagsak o kaya naman sobrang tumaas. Di ba? 4.5 or sabi natin naging 6 kilos ang nadagdag in just few weeks lang. So possible yan may cancer ka. Okay, so isulat natin yun. Mabilis na pagdagdag o pagbagsak ng timbang. So, halimbawa dyan is kung 4.5 kilograms in just short period of time na walang rason. Ayan. So ito, Sir Julian, ang 8 na common na mga warning signs kapag mayroong cancer. So, possible, pwede silang magpa-check sa doktor at malaman kung sila nga ba talaga ay positive sa cancer. Back to you. Sir Julian? Okay na, Sir Julian? Sir Julian, okay, naririnig ba ako? Okay na po, Sir Julian? Sir Julian, naririnig ba ako? Ayun, okay na pala. Sorry. Ayan. Hello po. Sige, Sir Julian, ikaw na. Back to you. Ayun. Apo, nawawala po kasi yung yung connection ko. Anyway, so yan po 'yun, no? Yung mga warnings or signals na diniscuss po ni Doc Ed. So ayun po, At nakita nga natin ang mga Sir Julian, by the way, yung stages pa pala. Nakalimutan ko. So isama natin yan sa warning signs, yung stage 1 up to 4.
Sulat ko lang ha. So by the way, Sige pa. ang cancer mag-start yan sa stage 0. So minsan hindi pa yan madidetect talaga. Tapos stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So pero madalas ang category is 4 lang. Stage 1 up to 4. So ngayon, ano ba yung kaibahan? Pag stage 1, maliit pa lang yan. Nandyan lang yan sa isang maliit na posisyon, isang lugar. Oo. Siguro, isang abnormal cell lang siya, then nandyan lang. Pero pag nag-stage 2 na, yan, lumalaki na siya, kumakalat na dun sa karatig ng mga tissues. And pag stage 3, nakarating na siya dun sa mga karatig na lymph nodes. O kaya may mga kulani na, may mga bukol na. O yung mga lymph nodes na nakakuha ng mga cancer cells, yun, nagsiswell, namamaga yun, lumalaki. At saka karatig din ng mga tissues. So, ibig sabihin yan, medyo umaandar na siya. Oo. And pag stage 4 na siya, kahit sa malayong parte or bahagi ng katawan, halimbawa, colon cancer, nakarating sa liver. Ayun, nakarating sa lungs, nakarating sa brain. O malayo yun, di ba? Ibig sabihin, stage 4 na yun. Sige, so isulat pa rin natin para nakapakanan ng nakakapanood sa atin. Stage. So ito po yung stages of cancer. So meron tayong stage 1, stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Kita pa ba? Opo, kita pa. Okay, so pag stage 1, ulitin natin, isang maliit na tumor na hindi pa kumalat. Ang maliit na tumor na hindi pa kumalat. Pag stage 2, kumalat na sa karatig tissue. Kumalat na sa karatig tissue. And stage 3, kumalat na yung cancer sa lymph nodes. Kumalat na sa karatig na lymph nodes and nearby tissue. Nearby tissue. Then stage 4, kalat na sa malayong parte ng katawan. Kalat na sa malayong parte ng katawan. Ayan. So, back to you, Sir Julian. Ayan. So, yun po yung mga signal, no? At warnings, no, na ikaw po o ang isang tao ay may cancer na. Okay? So, Doc, ano naman po yung mga sanhi or root causes ng mga sabihin natin ay cancer na yan? Okay. So, meron tayo ditong nakasulat na 11. Sulat natin yan. Isa-isahin natin. Pakiayos nga. Nakikita ba to? Dito. So, number 1 na root cause ng pagkakaroon ng cancer is yung paninigarilyo. So, okay. Number 1 is paninigarilyo. Paninigarilyo. Number 2 is alcohol. Alcohol po ang pangalawa. Number 3 is pagkain ng matataba at mamamantika. So, alcohol. Then number 3, pagkain ng matataba at mamamantika. Ang number 4 is, so dito pala sa number 3, ang pagkain ng mga matataba at mamantika, example po niyan is yung mga karne. Yung mga karne, yung mga taba, yung mga dairy products.
dairy products, at saka yung mga poultry products. Poultry products. So yan, kasama po yan dyan, yung mga itlog. Oo. Then, number 4 po is yung pagkain ng mga carcinogenic ko. Pagkain may carcinogenic chemicals. So, pagkain ng mga may chemicals. May carcinogenic chemical. Oo, papasok dyan yung mga coloring, flavorings, yung mga preservatives, so lalo na yung mga ultra-processed. Ibig sabihin yung mga nasa grocery, oo, madalas nandyan yan. Yung mga malalasa, masasarap, tapos maraming mga seasoning, flavorings na dinagay. Especially yung mga, ano dyan, yung mga junk foods kasama rin po yan. Yung mga candies, chocolates, okay? Number 5, sobrang katabaan. Sobrang katabaan for obesity. Obesity. Okay. So, hindi rin maganda yung talagang labis yung timbang. Oo. Kaya bantayan natin kasi yan isa sa mga root cause dyan. Number 6 is chemicals at radiation. Chemicals at radiation. Chemical at radiation. So, yung mga example po ng mga chemicals na napatunayang nagkukos ng cancer is yung mga nickel, chromate, asbestos, vinyl chloride, arsenic, aflatoxins, UV ng araw or ultraviolet ng araw, electromagnetic radiation, galing sa cellphone, galing sa computer, sa TV, at iba pa na nag-i-emit ng radiation sa Wi-Fi. Yan. Ang ito is sobrang pagkain ng taba, asukal at asin. Sobrang pagkain ng taba, asukal at asin. Tapos number 8, kawalan ng exercise. So yun. So kapag wala na tayong exercise, yun, mas madali tayong kapitan ng cancer. O bakit? Kasi stagnant or mahina, sluggish ang blood flow. So kawalan ng exercise. Number 9. Ang number 9 naman is parasites. So marami ngayon research na lumalabas ng dahilan pala ng mga cancer is parasites. So halimbawa ng mga parasites ay yung mga microorganisms na nagsisecrete sila ng aflatoxin, yung fungi, yung molds. So kapag marami tayo sa loob ng bituka natin ng mga nabubulok na pagkain, especially yung mga karne, yung mga inihaw, yung mga lechon na hindi naman natunaw totally, ang hirap niyan i-breakdown ng katawan. So ang nagbe-breakdown po niyan walang iba kundi yung mga microorganisms, yung mga fungi, yung mga molds, and parasites. So however, sila po ay nagsisecrete ng mga iba't ibang cancer-causing chemicals. So yan yung mga root cause. So number 9 is parasite. By the way, sa parasites, 80% po niyan ay hindi natin nakikita ng naked eye. So kailangan ng mga microscope. Yung 20% ng mga parasite, yun yung mga nakikita, yung kagaya ng mga bulate o yung mga helminths na tinatawag. Number 10, yung poor lifestyle. Ayan. So kapag laging pagod, laging stress, wala nang exercise, pagpapaaraw, poor pa yung diet, ayan. Poor lifestyle ang tawag doon. Poor lifestyle. And panghuli is trauma and stress. Trauma and stress. So, sa stress at trauma, once pala tayo, base sa pag-aaral once pala tayo ay nung bata pa or kabataan or mga ilang taon na nakalipas, mayroon tayong karanasan na traumatic, let's say, yung mga na-aksidente, na nagahasa or nagkahiwalay ng mag-asawa. So, yung mga bagay na gano'n na para bagang
sobrang hirap tanggapin at masakit sa damdamin, nagpapabagsak yun. Matinding impact nun sa immune system. So pag bumagsak ang immune system mo dahil sa traumatic experience or stress, nawala ng trabaho, nawala ng bahay, nasunog yung bahay, yun. Very traumatic experience yun. Yun ang magti-trigger later on kapag na-expose ka pa sa another trigger, diba, carcinogenic na pagkain or mga chemicals. O ang mangyayari is mas lalong, syempre bagsak na yung immune system mo, mas madaling kapitan ng cancer. So back to you, Sir Julian. Ayan. So, yun po yung mga root causes, ano? Yan yung dahilan kung bakit nagkaka-cancer ang tao. So, ngayon naman po, ano po yung mga natural na gamot? Natural na paraan ng panggagamot. Okay. So, ngayon, pag-aralan naman natin yung mga allopathic procedure at saka naturopathic procedure. Pag sinabing allopathic procedure, yun yung sa medical. Oo, yun yung sa Western medical doctors, yung medical doctors. So pwede bang i-adjust natin yung camera para makita doon? So, sa allopathic procedure, ang madalas na ginagamit is chemotherapy, surgery or operation, at saka radiation. Yan yung tatlo na common na ginagamit. Kita ba? Okay. So, sulat natin, operation or surgery. Pangalawa is radiation. At pangatlo ay chemotherapy. Chemotherapy. So, ang ginagawa ng, siyempre sa operation, pag may bukol na, may tumor, lumaki na, operahan, tatanggalin. Pero kapag hindi naman tinuro ng doktor yung mga tamang pagkain, yung mga unhealthy na foods na dapat tanggalin na, iwanan na, bumabalik po yun. O, minsan, nagkakaroon ng bukol sa breast, tapos inoperahan. After 6 months or after a year, kapag kinakain pa rin, bumalik sa mga masasarap na pagkain, karne, mamantika, nagpupuyat, ayun, lalabas pa rin yun, babalik yun kahit na operahan. So, yun. Pangalawa, yung radiation. Ang ginagawa naman sa radiation ay, syempre, yung radiation, pinapatay niya yung bad cells, yung cancer cells. So, kaso lang, pati yung good cells tatamaan din. Oo. Ngayon, during sa radiation, ang nangyayari niyan is, isama na natin para si chemotherapy. Sa chemotherapy naman, either ini-inject yan intravenous o kaya capsule or oral chemotherapy. Iniinom. Ngayon, tinatarget yan, mga chemicals yan na pampakain doon sa mga cancer cells. However, pati yung good cells tatamaan din. Oo. Ngayon, itong mga procedure na yan, operation, surgery, radiation, chemotherapy, ang ginagawa niyan, talagang titirahin niya yung mga bad cells. Yung mga nag-mutated o mutated cells na o nagkaroon ng abnormal growth of cells. So yan kasi ay nasira yung genes. So kaya nagkaroon ng mutation. Ngayon, hindi na sila mamatay-matay. O uncontrollable na yung pagdami, kalat. So kaya ang ginagawa niyan is radiation, operation at saka chemotherapy. Pero pagkatapos ng procedure na yan, bawa nag-radiation, after kinabukasan niyan, mabilis na lilitaw uli yung mga maliliit na bukol na yan, yung mga cancer cells. Lilitaw uli yan, mas mabilis silang mag-multiply. Pero yung mga good cells, mabagal. Mabagal. Kaya ang nangyayari, mas humihina yung katawan. So, magsa-second session, magte-third session, magpo-fourth session, pag walang mga sustansya yung katawan, na radiation, kinimo, ay talagang nalalagas yung buhok, or parang kinuryente, kaya parang wala talagang buhay na. Papatayin talaga yung iba't ibang parte ng katawan. So, yun yung nagiging hindi magandang karanasan, Sir Julian, kapag dumaan dun sa allopathic procedure. Pero yung iba naman na pinagsasama yung allopathic procedure, yung chemotherapy, radiation, operation, tapos nag-take ng mga vitamins, ng mga supplements, etc., yun, medyo nakaka-survive ng mas lakas-lakas. Pero
pag-usapan naman natin yung mga natural remedies. Ano ba yung mga natural remedies naman na proven na naging effective? Okay? So mayroon tayo ditong 8. 8 na i-discuss at isusulat din na natural na pamamaraan para maging matagumpay yung pagpapagaling sa cancer. Number 1 na dyan is cleansing therapy. Oo, cleansing therapy. So yung mga sobrang sugar, sobrang alat, junk foods, pesticides, chemicals, heavy metals na nakapasok sa katawan, yan, nandyan po yan sa ating bituka, nandyan sa liver, sa gallbladder, sa ating dugo, sa lymphatic system, sa ating buto. Yan po ay dapat i-flush out sa ating skin. So, kailangan mag-cleansing hindi lang sa bituka, but rather sa liver pa. May liver flushing, may gallstone declogging, may kidney cleansing, may hydrotherapies or yung pag-ano ng tubig, external use of water. So, isulat natin yung cleansing therapy. Cleansing, sa natural ito, no? Cleansing therapy. Okay. Pangalawa naman is yung diet therapy. Madalas kasi, ang mga pagkain ng cancer is animal products, mga karne, o mga milk and dairy products. Bakit? Yung dairy cow, ini-injectionan na po yan o, para dumami yung gatas. Ang tawag dun sa injection is Focila. O, kaso lang may 5 Frankenstein error dyan, side effect. Isa na dyan is mastitis. Namamaga yung dede ng cow. So sa pamamaga na yun, nagkakaroon kasi ng mutation yung gene. O, yung isa dyan is na nag-mutate is yung beta-casein A1. Mutated gene na po yan na yun ang nagkukos ng inflammation. At saka, pag may inflammation, may infection. Pag may pamamaga, may infection yun. So, mas dumadami yung nana or white blood cells. Kasamang napipiga yun doon. So, kahit pa sinabing ininit naman yung yung gatas. So, yung tawag, may tawag sila doon na proseso para matanggal. Pero nandun pa rin po yun. Yung mga chemicals, yung mga mutated genes, kaya may A to Z na lista tayo ng sakit dyan. From asthma, allergies, arthritis, cancer, diabetes, bronchitis. So yan, marami pong sakit na ngayon dahil sa mga chemicals na in-inject o kung ano-ano mga growth hormones na binibigay sa feeds o sa mga antibiotics, sa mga baboy, sa manok, mga fattening agents, nalilipat po yan sa mga nagko-consume ng mga karne. So, kaya yung pangalawa is diet therapy. Okay. So, kailangan baguhin talaga yung pagkain. Kasi yan yung mga pagkain, especially yung sugary at saka yung flesh o kaya yung mga animal products. Yan ang pagkain ng cancer. Pangatlo is yung juice therapy. Juice therapy. So, bakit mahalaga yung juice therapy? Ang kagandahan kasi sa juice therapy, mag-i-skip na sa tiyan na tunawin ang tunawin. Kasi juice form na siya eh. Ibig sabihin, nakatas na, hindi na tatrabaho yung tiyan para i-break down, yung bituka, wala na masyado. Diretso na agad yan sa bloodstream after 15 minutes. So, yung halimbawa, 1 kilong gulay at prutas, pwede mo siyang matake in a juice form ng mabilisan. Okay? Sabihin natin 2 kilo o yung carrots at saka pipino, yung kalamansi, yung barley, etc. etc. Pag pinaghalo-halo yan, mas mabilis na na-absorb. Ang pagkakasakit din natin, lalo na sa cancer, is nagiging acidic dahil sa sobrang waste products, toxins na na-build up, pamumugaran siya ng mga bacteria, ng mga bad microorganisms, ng mga parasites, and nagsisikret sila ng mga acid, toxic gases, alcohol. So yan po ang nagpapa-acid up to the cellular level. Kaya napakaganda na may juice therapy kasi yun yung magpapa-alkalinize din. Okay? The next is, by the way, yung mga sikat na mga pang-juice therapy natin dyan, kasama po dyan is yung mga carrots, beets, patatas, asparagus, repolyo, pipino, labanos, kulitis, apple, orange, grapes, citrus fruits, at saka kamatis. So yan yung mga pangilan-ngilan na effective na napatunayan na. By the way, dito sa diet therapy, marami po kasi ang nagkakaroon ng cancer is because mahilig sila sa refined carbs. White bread, white rice, white sugar. Oo. Pag wala na yung fiber,
ang nangyayari is madikit yan. Madikit sa ngipin, madikit din sa bituka. So, pag madikit yung mga dumi, yung mga pagkain na hindi na ilalabas, matagal yan. Pamumugaran talaga ng mga bakterya, ng mga bad microorganisms yan, mga parasites. So, nandyan din po ang sa diet yung maliban sa fiber, yung mga antioxidants, yung mga enzymes, yung mga minerals. So kapag ganun, pag rainbow colors, whole food yung kinakain, ayan, kaya yung binibigay natin dyan, salad. O, tinuturuan natin yung mga pasyente na kumain ng salad raw. Kasi nandyan pa, kumpleto pa yung sustansya, hindi dumaan sa apoy, hindi pa namatay yung mga enzymes. Okay? Puno pa ng antioxidants panlaban sa free radicals. Okay? Next is herbal therapy. Herbal therapy. Herbal therapy. Okay. So, dito naman sa herbal therapy, ang mga sikat dito na napatunayan na is yung red clover, alfalfa, soybeans, turmeric, goto kola, bawang, parsley, rosemary, ginseng, at iba pa. Yan yung mga magagaling na mga herbs na pwedeng itsaa, inumin, at yun, makakatulong sa flushing ng mga toxins at saka pag-absorb ng mga minerals, so kakulangan ng sustansya. Number 5 is hydrotherapy. Hydrotherapy. Oo. Nabanggit ko kanina, hydrotherapy is the external use of water. Kasama yan sa parang magkapareho sa cleansing. Pero ang kaibahan ng cleansing sa hydrotherapy, yun yung pag-a-apply talaga ng mainit na tubig, o kaya ibababad mo yung paa, sa mainit at saka sa malamig, o kaya naman yung uupo ka, ang tawag doon, hot sitz bath, o kaya alternate hot and cold sitz bath, pwedeng ganun. So, mayroon ding fomentation, o kaya pale pour, or whatever kinds, pwedeng steam bath, kasama din po yan sa hydrotherapy. Okay? So, pinapabilis niya yung mga, yung blood circulation kasi nga, yung init, yung thermic action, at saka yung lamig, yan po ay nagpapabilis, nagpapabuhay, nagpapasigla ng sirkulasyon. So, matatapon ka agad yung mga toxins, may ipa-flush out ka agad. Okay? Then, meron din tayong panganing exercise. So, sa exercise, ang ginagawa niyan, pinapabilis din yung blood circulation. At the same time, tinatanggal yung mga nakabarang lactic acid sa muscles. So, mas makakatulong po yan sa pag-deliver ng iba't ibang nutrition. Mas mabilis po yan. Okay, number 7 po ay supplement therapy. Yung mga papasok din yung food supplement. Supplement therapy. Okay? And ang mga supplements na kailangan natin is vitamin A, B complex, vitamin C, vitamin E. Yan po ang mga high in antioxidant. Nakakatulong po sa liver para palakatin, para mag-function muli yung liver na mag-detoxify. Okay? And number 8 ay massage therapy. Massage therapy. Massage therapy. Okay. Sa massage therapy ay tinutulungan yung mga inflammation, yung muscles na namamaga na maging relax. So, maibsan yung mga inflammation. So, napakaganda na matulungan yung ating katawan. Nakakatulong din po yan sa pagpaparelax, sa pagpa-blood flow, yung mga nakabara-bara dyan ng mga toxins sa tissues, sa mga muscle, yan, nakakatulong po yung massage therapy. So, yan po, bali ang 8 na mga natural remedies sa 3 gamutan or Western medicine treatment na ginagamit sa pagpapagaling, pagpapagamot sa or sa treatment sa cancer, either natural at saka yung synthetic. Back to you, Sir Julian. Ayan. So, Doc, ito matagal ko na pong iniisip to. Ba't po kaya nakakalbo yung mga nag-undergo ng chemotherapy? Okay. Maganda yan. Wait lang ha. Ba't natin pang camera natin. Okay. So, bakit nagkakaroon ng pagkakalbo? Oo, kasi nga po, ang nangyayari dyan is natatamaan yung iba't ibang organs. So ang brain, specifically ang brain kawawa, kumbaga sa tanim, mapapansin niyo po, yung buhok, yan yung pananim. Oo, yan yung pananim. Pero yung ating soil,
kung saan nakadikit yung ating buhok. Di ba parang ang buhok parang may ugat din yan eh. Ang soil natin yung brain. Kapag may mga radiation, may chemotherapy, or mga matinding chemicals yan eh, na pinasok sa dugo mo, sa katawan mo, kawawa yung brain. O, yung mga nutrients na dideplete. Kaya nanlalagas sa radiation, sa chemotherapy, nanlalagas yung buhok. Oo, nagkakatanggalan o kaya parang kinuryente. So, ganun ang nangyayari, Sir Julian. Ayan. So, maraming salamat, Doc. So, pwede niyo po bang i-summary sa amin po yung kabuuan ng diniscuss po ninyo sa gabi ito? Sige. So, paayos na lang ng camera. So, ngayon po ang diniscuss natin is tungkol sa cancer. Ang cancer po ay punta dito. Yan. Nakita ba yung title? So, ang cancer po is uncontrollable, mutated po yan ng mga cells, na mutate or na nasira na po yung kanilang genes through mutation at iba't iba ang cause or causative factor niyan. Either may mga chemicals, may mga radiation, may mga carcinogenic na mga nasa pagkain. Oo. So, yan po ang nagpapamutate or nasisira yung genes ng ating katawan or yung programming ng ating cells. So, sa DNA, sa ating genes. Kapag nasira po yun, nagkakaroon ng irregularities. Pati yung cell death o kaya yung pagkamatay may tamang cycle kasi yung cells natin. Pag nasira yun, hindi na sila masyadong namamatay. Oo, uncontrollable nga. Umaano pa nga sila eh, nag-spread out sila. And mapapansin nyo, ang Latin word ng cancer is ano po yun? Crab. Oo. Parang talangka. Oo. So, ang talangka or parang maliit na alimango, ganun po ang itsura ng cancer. Para siyang pabilog tas may mga galamay. Oo. So, yan po ay group of diseases. Cancer is group of diseases na hindi makontrol na paglaki at pagkalat ng mga abnormal cells. Oo. Ngayon, meron pong warning signs. May mga palatandaan para malaman natin kung tayo ba ay posibleng may cancer na. Number one dyan is pagbabago sa dumi, at saka sa pag-ihi, sugat na hindi gumagaling, hindi pangkaraniwan na pagdurugo or discharge, pwedeng sa sa mga babae sa kanilang ari o kaya sa kanilang breast, o pwede rin naman sa ibang part na may sugat. O, number four, pagkapal or bukol sa suso or saan mang parte ng katawan. O, at saka number five is eating problems. Halimbawa, yung hindi nakakaramdam ng pagkagutom. Kaya naman nakaproblema sa paglunok, may masakit na tiyan, at naduduwal or nasusuka. Number six, maliwanag na pagbabago sa nunal or kulugo. So, diba, lumalaki, kumakalat. Number seven is paulit-ulit na ubo or pamamaos ng boses. So, obserbahan niyo po yun. Kapag matagal na, namamaos pa rin. Magpa-check na po tayo, okay? Number 8, mabilis na pagdagdag o pagbagsak ng timbang. Halimbawa, 10 pounds ang nadagdag or nabawas na wala namang ginagawa, walang malalim na rason or wala namang ginagawang pagpapapayat o kaya pagpapataas ng timbang. Okay? So, ito po ang stages ng cancer. Mayroon tayong 4 na common stages. Pag sinabing stage 1, yung maliit na tumor or bukol, nandyan lang sa isang maliit na lugar. Okay? Hindi pa siya lumalaki, hindi pa rin siya kumakalat. Pag stage 2, ayan, lumalaki na siya, nakakarating na sa mga karatig na tissues. Pag stage 3, kumakalat na rin siya, papunta dun sa mga lymph nodes at sa mga nearby tissues. At stage 4, ito ay kalat na sa malalayong parte ng katawan. Halimbawa, galing sa bituka, colon cancer, napunta sa liver, napunta sa lungs, napunta sa brain. So malayo niyan. Okay? Then, ano ba yung mga root causes or sanhi? Ang pinagmulan po niyan possible ay sigarilyo. Pangalawa is alak or alcohol. Pangatlo, mga pagkain matataba at saka mamantika. So, saan po yan makukuha? Sa karne, sa taba, sa dairy products, at saka sa mga itlog.
Number 4, pagkain ng mga may carcinogenic chemicals. So yung mga preservatives. So madalas po yan yung mga coloring, yung mga flavorings, yung mga preservatives, lalo na yung sa hotdog, nitrates, sa mga dilata na karne, yan. Carcinogenic po yan. Number 5, sobrang katabaan or obese. So obesity. Number 6, chemicals at radiation. Number 7, sobrang pagkain ng taba or fats, asukal at asin. Ang fats po, nandyan po yung mga toxins. So kapag kinain nyo yan, malilipat yung toxins sa ating katawan. Number 8, kawalan ng exercise. Number 9, parasites. So marami na ngayong research sa US, sa Europe, na ang cancer is misdiagnosed ng mga parasites or exacts. Ang laman ng bukol, mga parasites or mga exacts. Number 10, poor lifestyle. At saka number 11, trauma and stress. So yan yung mga root causes or sanhi. Dito naman tayo sa gamot or natural remedies. Ano ba yung mga ginagamit sa medical society na paraan ng gamutan sa cancer? We have 3, operation or surgery, and we have also radiation and chemotherapy. So sa chemotherapy, pwedeng i-insert sa needle, insert sa ating dugo o intravenous, kaya naman oral therapy, oral chemotherapy. Okay? Number 1 naman sa natural remedies is na mga napatunayan ng effective para matulungan yung may cancer na na-extend yung buhay. Cleansing, number 1 talaga dyan. Cleansing. So, ang pagkakasakit kasi is pagtambak ng mga dumi. Ng mga parasites, ng mga toxins, ng mga heavy metals at iba pa, foreign matters. Pangalawa, diet therapy. So, yung tamang pagkain, dapat ma-fiber, whole food, rainbow colors. Yan. Yung mga mayaman sa antioxidants. So, yung mga whole food, buo pa yan, hindi na proseso. So, kompleto pa yung sustansya. Number 3, juice therapy. Ang maganda dyan, mabilis na ma-alkalinize yung katawan. Yung 2 kilos, 3 kilos na gulay at prutas na hindi mo kayang kainin, sa isang araw, kaya mong ma-take yung sustansya niya kasi nasa juice form na. Number 4, herbal therapy. Yung mga sikat na mga herbs, yung mga red clover, yung mga dandelion, ayan, yung mga fenugreek, yan po, yung mga nakakatulong na herbal dyan. Number 5 is hydrotherapy. Hydrotherapy is the use of external use of water, whether it's hot or cold or neutral. Then, pinapabilis po niyan yung sirkulasyon para ma-flush out yung toxins. Exercise, pang-anim, pampabilis din ng sirkulasyon, pampabilis ng distribution ng nutrients, at saka pangtanggal ng mga lactic acid na nakabara sa muscles. Number 7, supplement therapy, yung mga vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, at saka vitamin E. Matataas yan sa antioxidant. At panghuli, the last but not the least is massage therapy. Pamparelax po yan. At the same time, yan po yung tutulong para maibsan yung mga inflammation or pamamaga. So by the way, isa pa sa nakakatulong sa mga may cancer is yung pagpupunta sa simbahan or pagsimba kasi it serves as wellness center ang simbahan. Wellness center, especially hindi lang po yan sa physical, but rather sa spiritual, sa mental, sa emotional. So malaking tulong papel ng iglesia or ng church sa pagbibigay ng tiwala sa ating Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 3, 5 and 6, hindi tayo magtiwala sa sariling understanding, but rather dun sa Panginoon. Doon tayo magtiwala. At doon tayo mabibigyan ng confidence, ng peace, ng rest, yun yung magbibigay sa atin ng tulong kapag tayo ay may cancer. So back to you, Sir Julian. Ayan. So, maraming salamat po, Doc, sa pag-sum up na atin pong diniscuss sa gabi pong ito. Maraming po salamat sa napakagandang mga impormasyon na amin pong narinig sa gabi ito. So, sa atin pong mga tagapanood sa online, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. Malaya po kayong magtanong sa ating related po sa ating topic. Sana po ay huwag kayong magdalawang isip na magtanong. And by the way, by next time sa Martes po, ay ang pag-uusapan naman po natin ay atay.
Ayan. So, chemical plant ng ating pong katawan. Yan po ang ating pag-uusapan sa susunod pong Martes. At para po sa kaalaman ng lahat, magkakaroon na po tayo ng pagbabago sa ating schedule every Thursday between 4 to 6. Ang ating pong online health program. Dati ay every Tuesday and Thursday, pero ngayon tuwing Webes na lang po at same time between 4 to 6 p.m. So, Doc, meron po kayong final words? Baka meron pa po kayong gustong sabihin. Okay. So, kailangan natin mapag-aralan naman yung sa spiritual side. Maliban din sa nabanggit ko na church is a wellness center, o spiritually, sa ating emotional at saka sa mental, is kailangan din natin maintindihan na si Satanas ang salot sa kaligtasan. Kung ang cancer is salot sa lipunan, si Satanas naman yung salot sa ating kaligtasan. Kaya yung karamihan nilalarawan, ang pagkaalam nila si Satanas ay yung may buntot, may nakakainis na ngiti, may sungay, nakakatakot na mukha, mabilasik na tingin. Yun po ang pagkaka-describe o pagkakalarawan kay Satanas. Pero alam niyo po sa Bible, ang Satanas is angel. Oo, galing siya sa pagiging archangel, Lucifer. So, actually, ang totoong Satanas, ang totoong hitsura niyan, wala naman siyang buntot base sa Biblia. Oo. Ngayon, ang tanong diyan is, paano hindi tayo madaya ni Satanas? Oo. Kasi delikado. Delikado kung nagkaroon na nga tayo ng cancer, pati yung spiritual na buhay natin, sinira pa niya yung connection sa Panginoon, di ba? So, ang solution para hindi po tayo madaya ni Satanas, number one, sabi sa Santiago 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. So, yan po yung kailangan natin gawin. Ang tanging pag-asa natin ng tagumpay laban kay Satanas ay ang lubos na pagpapasakop sa Diyos ngayon. Huwag magpadaya kay Satanas. Kapag bata pa ay sasabihin niya na masyado ka pang maaga para magsampalataya sa Panginoon. Kailangan mo munang magpakasawa sa buhay bago ka sumampalataya. Kapag naman matanda na, sasabihin sa kanya sa sayo ni Satanas, huli na ang lahat, matanda ka na. Noon pa sanang kabataan mo ay nanampalataya ka na. O, di ba? Ganun katindi mandaya si Satanas. O kung bata ka or kabataan o kaya naman matanda, di ba? So ang kaligtasan ay walang pinipiling panahon. Sabi nga sa 2 Corinthians 6 verse 2, narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang panahon ng kaligtasan. So ngayon po ang kaligtasan. Huwag na nating pakinggan yung mga binubulong ng kaaway na ay matanda ka na, wala uli ka na, o kaya ay bata ka pa, mag-enjoy ka muna, huwag doon. Oo. So sa anumang panahon na datnin ka ng pabalitang ito na ng Diyos, maging bata ka man or kabataan o kaya matanda, ay dapat tanggapin mo si Kristo. Oo, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan na magkaloob sa iyo ng maligayang buhay at buhay na walang hanggan. So yan, Sir Julian, yung aking final words. So kailangan natin bumalik sa ating Panginoon. Oo. Tanggapin yung kaligtasan, tanggapin natin si Kristo bilang ating Savior and Lord. Kasi wala namang makakatulong, lalo na kapag stage 4 cancer ka na, o kaya kahit hindi stage 4, kapag may cancer talagang kailangan natin yung matinding connection sa Panginoon. Prayer, pagbabasa ng Bible, at pagsimba. Back to you, Sir Julian. Ayan. So, maraming po salamat, Doc, sa paalala niyo sa amin. No? Salamat po sa spiritual message. Tunay nga pong wala nang ibang sasandalan ng isang taong wala nang iniisip na lunas sa kanyang karamdaman. Ano? So, ganun pa man, Diyos nga po ang makapaggagaling na atin pong anumang katinding karamdaman niya, no? Kayang gamutin po ng ating Panginoon. So, maraming po salamat sa inyong lahat, sa lahat po ng sumubaybay sa amin. Sana po ay wag niyo po kaming iwanan sa susunod na ating pagkikita sa Webes. Ayan, no? Tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Maraming po salamat sa inyo lahat.